Hello mga kapatid, magandang araw po. Kumusta po kayo? At ngayon, ito po yung magandang isi-share ko sa inyo na about sa paano natin makaalis sa mga bad habit natin, no? At sa pamagitan ng magandang sinishare sa aklat na ito. Ang ganda ng aklat na ito. The 7 Habits. So, grabe yung yung repeated thoughts natin, repeated choices natin, repeated action natin, kahit maliit lang, it shapes us. It transforms us, no? Sabi ni Aristotle, isang philosopher, we are what we repeatedly do. Excellence then is not an act, but a habit. Paano ba tayo maging successful? Because of the good habit that we preferably do. No? Because of the habit. Paulit-ulit mga kapatid. So ulitin ko yung sabi ni Aristotle, we are what we repeatedly do. Excellence then is not an act, but a habit. So, kung yung habit natin ay laging towards sa ating mission, sa ating vision, ma-realize talaga, hindi lang mental creation. There are two kinds of creation, mga kapatid. Mental creation and physical creation. Ano ba itong mental creation? Yung plano mo. Yung plano mo ay manatili lang plano kapag walang discipline, walang actuality. Yung consistency. Ito yung tinatawag na maturity continuum. No? Ano ba itong maturity continuum? Consistent tayo sa araw-araw natin na ginagawa, and then maging excellent na tayo. No? The passage explained that character is formed by habits, not by isolated acts or isolated actions. What we repeatedly think, what we repeatedly choose and do gradually shapes who we become, and ultimately determines our effectiveness or ineffectiveness in life. Bakit ba may mga taong ineffective? Bakit ba may mga taong effective? Dahil of their habits. Kung lagi silang naggagawa ng mga kabalastugan, yun. Naging resulta na ineffective na tayo sa buhay. Hindi na tayo produktibo. Hindi na tayo tumutubo. So, yung character natin is influence of our habits. Ano yung habits? Yung paulit-ulit nating iniisip, paulit-ulit nating pinipili, paulit-ulit nating ginagawa. Yun po yung habit. And then, yan ang rason bakit merong mga tao na ineffective. Merong mga tao very highly effective, mga kapatid. Ano pala itong habit? Grabe talaga ito, no? It shapes, it forms our character. Habits have a strong gravity pull. Grabe, hihilahin tayo. Like a spacecraft escaping Earth's gravity. Yung spacecraft, mga kapatid. Escaping Earth's gravity. Breaking bad habits requires great initial effort. Paano natin
matatalo yung mga bad habits natin. Mga consistent bad thoughts, consistent bad choices, consistent bad action. We need great initial effort. Ang gawin natin, katulad ng spacecraft, escaping Earth's gravity. We need great initial effort. But once the pool is broken, yung gravity niya, na paghihila, yung paghihila na yan, no? Kung mabroken yan, a new level of freedom. So, tataas na yung ano mo. Akala ko, yun na ang nakapagsaya sa akin. Yung unhealthy relationship, unhealthy friendship, no? A growth becomes possible. So, kailangan lang, yung kailangan natin, great initial effort. Habits are not unchangeable. Take note ha, yung habit mo is not unchangeable. They can be learned and unlearned. So we can get out from it. Makalayas tayo. No? Yung bad habit na ng mga bisyo, yung sugal, no? Habits are not unchangeable. Pwede lang ba mag-topic kag demonology, Father? No? Kung may authority naman sa exorcism nasa state of grace. No? So, hindi lang mga demonyo yung topic natin, kapatid. No? So, yan po ha. Ano pa? Ito po. Ang ganda talaga nito, mga kapatid. At gusto ko pong i-share ako ito sa inyo. Do never quickly or effortlessly. So, kailangan, mga kapatid, yung mga habit na ating i-discovery ay lalo-lalo na yung mga habit natin na hindi maganda. Yung sugal, yung madyong, yung sobra na susugal sa manok, no? Yung tungits, no? Makasino, whatever it is. Kailangan natin ng great initial effort. Grabe yung gravity pull, gravity pull sa mga habits natin. It shapes us, it transforms us, and it influences us. No? Grabe yun. No? So, ang gawin lang natin is, kailangan nating great initial effort. No? Kung mapuputol, broken yung pool, paghila niya sa ating bad habits, yan po. It is the beginning of a new level of freedom. A growth becomes possible. No? Hindi na imposible yung yung pagtubo natin. A habit is defined as the intersection of three elements. Ito po. Very important po ito, mga kapatid. Knowledge, skill, and desire. Importante pala ito. Para intersection pala itong habit, mga kapatid. Una, knowledge, skill, and desire. Lasting change requires growth in all three. No, hindi po pwede ihiwalay yung knowledge, skill, at yung talent, yung desire natin. No? This process leads to an upward spiral of maturity, moving a person from dependence to independence. Ito, maganda po ito. To interdependence. No? And finally, to interdependence. Very essential po itong tatlong elementong ito. No? Knowledge, skill, and desire. At yung kung ang tao ay tutubo na from dependent, lahat tayo ay dependent sa nanay natin nung bata pa tayo.
And then maging independent na tayo, no? And then hindi po sapat na maging independent ka, kailangan din interdependent, no? Dependent to independent, we reach self-mastery, no? Kailangan po yan sa atin. Dependent to independent, it is self-mastery, tinatawag yang private victory. And hindi po yan ang ultimate goal. Ang ultimate goal, ultimate meaning natin is not a private victory, but public victory. No? Public victory. No? So from private victory towards public victory. So hindi sapat yung dependent towards independent. Yan po ang self-mastery. Kailangan interdependent, socialization, pakikinig sa bawat, makasalamuha tayo sa bawat mga sciences. Para lalawak yung natin, paningin natin sa mundo. Yun po interdependence. From independent towards interdependence, it is public victory. No? So, yan po, maging malawak na tayo, no? So, yung habit natin, ma-form po yan. So, mag-increase yung knowledge natin, mag-increase yung skill natin, mag-increase din yung desire natin. Okay? So, lasting change requires growth in all 3 dimensions. Tinatawag po itong maturity continuum. Yung maturity natin, hindi... Magtiwas ako dahil live. Nawat ako. Until 12. So, sasama kami, magkaisa kaming mag-lunch ngayon dahil mas mabuti na ma-educate ko yung mga kapatid ko, yung nanay ko, para hindi lang sa labas tayo mag-catechize, no? Pati naunahin natin yung pamilya natin. So, may 5 minutes pa ako, may 5 minutes pa ako. So, balik ako ito po mga important element po ito para maunawaan natin yung sarili natin. Kapag hindi natin maunawaan yung sarili natin, ang gulo ng mundo. Saan galing yung gulo? Galing sa puso mo. Galing sa isipan natin. Okay? O nanood si Brad Lord Rolata, ating former president. Ngayon, seminarista na. Malapit na maging pare. Brother Lord, no? Happy New Year. Nilya Pitipit. Pitipit. So ngayon, patuloy tayo take note, habits shape our character. No? Ang sinishare ko sa pamilya ko kabi, character is the multiplier of your capacity. Mga 2 minutes lang. 4 minutes lang. Naog ko. So, our character is the multiplier of our capacity. Take note our character is the multiplier of our capacity. We can know our influence by knowing our character and capacity. Pero yung habit pala mga kapatid, it influences our character. No? Repeated actions become habits. Ulitin ko repeated actions become habit. Habits form character. And then character shapes destiny. Ang ganda ng aklat na ito po. Huwag kayong mag-aalala dahil isi-share ko po ito sa inyo. Meron ding mga patungkol sa exorcism na dahil yung tao ay hindi lang psychological, hindi lang emotional, hindi lang physical, but also spiritual, holistic po dapat ang ating approach sa bawat isa sa atin. Hindi lang spiritual. Spiritual alone, psychological alone, hindi maganda yun. Ang tao ay holistic po. Ang tao is complex po. Hindi po yan maunawaan mo, spiritual lang. Kailangan holistic yung objective yung pagtingin natin sa bawat isa sa atin. Excellence is habitual, no? Kung habitual talaga, no? Paano ka maging successful kung hindi ka mag-aaral? Mag-aaral ka lang kapag may exam, magbabasa ka lang kapag may exam.
No? Paano ka tutubo niyan, di ba? Excellence is habitual. Excellence is not a one-time achievement. It is the result of consistent, disciplined behavior. So take note ha. It is the result of consistent discipline. A man who dies without discipline dies without honor. No. So therefore, excellence, success is habitual po yan. No? Paano ka maging successful na lawyer kung hindi ka mag-aaral? Paano ka maging studious? Paano ka maging successful na tao? Tamad ka, di ba? Habits have gravity pull. Bad habits strongly resist change. Kung grabe na yung bad habit natin, yung pagka-alcoholic natin, grabe yung bad habit. May gravity pull ba? No? So, hihilahin ka talaga. Initial change left off requires great effort. Once broken, freedom and momentum increase. Okay po? So, ito po yung ina-highlight ko ngayon. The maturity continuum. Example, pagdisiplina ng bata, iba yung kondisyon ng nanay, iba yung kondisyon ng tatay. Paano where is the consistency? Kailangan ang tatay at nanay mag-usap, magsagawa sila ng common conditions. Pero yung bata naman ay makita niya, no? Na consistent yung nanay at tatay ko. Yung consistency mga kapatid at unity sa parents, paano magdisiplina ng bata, malaking impact yun sa mga anak. So, kakain muna kami, 12:00 na. Okay? So, magkasama kami mag-angelus ngayon ni mama at sa kapatid ko. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Fight Maria, tatak safety with humble heart po. God bless.